Magandang araw, magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay, mga aspirant, mga aspiring security, cruise vessel security or ship security. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapagawa ng video kasi ang dami kong ginagawa. So kaya lang nakuha yung atensyon ko nung pumupunta ako dun dito sa Metro Manila, lalo na sa mga hotel, casino, sa mall. Kilala nila ako sa mukha. Do pag tinatanong nila ako, sinasagot ko naman, sabi ko ako yung nag-guide sa mga aplikante ng security sa barko. Kaya lang kaya ako gumawa nitong video na to, actually last week pa to, kasi ang sabi nila sa akin, bakit sa tuwing sasalang sila ng interview na may mental block sila, tas nakakalimutan nila yung mga sinasabi ko dito sa video, tsaka yung mga nakakalap nilang mga ibang informasyon galing sa ibang na re-research nila. Ang payo ko sa kanila, trabaho nyo yan na talagang hindi mapipeke. Basic, yun yung mga stock knowledge nyo, na yung mga experience nyo, dyan nyo magagamit, dyan yung kusang lalabas. Kasi makikita mo naman na hindi naman lahat ng security talaga dito sa Pilipinas is pare-parehas ng establishment o binabantayan nila o pinagjujutian sa kayong daily routines. So ang problema is yung doon nagkakatalo lang sa mga equipment. Kasi halimbawa, yung mga security dyan sa mga mall, meron silang mga metal detector, archway walk-through metal detector, tapos meron silang x-ray machine tulad ng airport, mga ibang sektor ng at saka mga private companies, meron silang mga ganong mga equipment, at saka meron silang mga training, etc. So kayo mga security guard experience diyan sa mga iba't ibang establishment, mall, hotel, casino, yung mga former sa Pugo, at saka sa mga sa airport, even the law enforcement services, BGMP, PNP, Navy, Air Force, etc. Iisa lang po ang natin, ang sinusundan natin sa security management. Yung background nyo about security, personal security, yung background nyo sa law enforcement, kung paano mag-perform ng security, yun po ay basic, yun po ay prerequisite na kailangan natin na ma-enhance yun, ma-apply yun. Kasi dito, unang-una, lagi nyong tatandaan, private people or guest or customer ang i-handle nyo dito sa cruise ship. Hindi tayo dito pwede maging harsh, hindi tayo pwede dito maging yung ginagawa natin dati, tulad ng mga kasamahan ko dati, mga galing sa PNP, mga galing sa AFP, etc. Dito hindi pwede. Kung may customer service ka dapat dito na i-apply, kasi wala naman ditong patayan eh. Although meron ditong worst case scenario dito sa barko, mga lasing lang naman na nagpapasaway. Wala namang wala namang di mo masasabing gamitan mo ng dahas o kung ano pa man. So doon sa mga nag-aantabi nitong video na to, sinasabi ko sa inyo, yung mga dati kong video nagawa, bago kayo mag-play, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo to. Kasi nasasayang yung panahon nyo pagdating ng interview. Sasabihin nyo, hindi kayo nakapasa. Pag tinanong ko kayo kung bakit hindi ka pumasa, anong pinakamahirap na tanong sa inyo, nakalimutan, na mental block, hindi nasagot. Basic lang naman, iikot lang naman sa security ang tanong nyo eh. Ang mga interviewer na yan, karamihan dyan, di naman yan nag-security. Binabasa lang nila yung interview pattern, yung pointers, saka itatanong sa inyo yon. Pero magbibase yan sa ginawa mong resume. Kaya kung anong ginawa mo sa resume mo,
doon ka lang paikot-ikuti noon, magtatanong lang yan ng ilang tanong na alabas sa resume mo about sa experience mo sa security. Lahat ng mga military, PNP, Bureau of Fire, lahat ng mga yan, sa dami ng nakasama ko sa sa barko, sa hari-saring sektor ng gobyerno at ng pribado, iisa naman ang tinanong sa amin noon. Hindi ka naman tatanungin dito kung paano ka mag-aresto ng kriminal o paano ka gumawa ng bomba. Hindi. Kasi security ang pe-perform nyo sa cruise ship. Tandaan nyo yung mga tao doon, mga retirees, saka mga batang, mga minors. Paano mo i-adapt yung ganong environment? So isipin nyo lagi dito yung customer service. May napapanood din ako dyan ng mga video, nagbibigay din ng mga idea. Somehow nakakatulong, pero doon tayo sa realidad sa barko. Doon po tayo sa realidad na totoong nangyayari sa barko kung paano natin i-apply yung experience natin dito sa land base. Yung mga nakantaway sa akin overseas dyan sa nagpa-shoutout sa akin dyan sa Qatar, sa Kuwait, tapos dito sa Middle East, sa Saudi, kung pwede daw sila mag-security dito. Lahat tayo pwede, all over the world. Pwede tayo, qualified tayo sa na mag-apply sa barko ng security. So also, some people from India, from Navy and from Army, they are asking me how to apply, how to become a security officer. Man, sorry from the Indian people, I'm talking Tagalog. So because I try to encourage and put more people on board, all Filipino on board. But I'm very friendly and respect to all the Indian people and my other Indian friends. But I try to talk into Filipino because a lot of Filipino, I really want to help because they really want to, first thing, they really want to earn money than how they earn here in the Philippines. So I just want to help my countrymen. But anyway, I have a new pages in Facebook to all the Indian people, other nationality, from Romania, and the one from where is the other guy coming from Asia also. So whoever are they or wherever you came from, just send me an email or on my direct message, so I can give you an other answer or any question. So maybe I can answer. I try to answer your question about the security profession on board. So but for now, I'm focused to all the Filipino people to guide them how to pass the interview and how to work on board the vessel. So ngayon ganito ang mga naghahantay ng video na to, na gumawa naman daw ako ng video, especially dito sabi ko sa inyo sa mga hotel na pinapasukan ko, nakilala na ako na mukha nila ako. Paulit-ulit sasabihin ko sa inyo, dapat may time kayo na manood ng video at kumuha ng notebook, mag-take down kayo, take note kayo sa mga sinasabi ko doon sa mga pointers. Kasi especially yung mga hindi naman talaga galing ng particular, hindi galing ng airport. Kasi ang airport, bakit sila advance sa kayong ibang establishment? Kasi ang mga airport security, meron silang complete security screening materials, complete security screening equipment, and complete security on-hand training. Meron yan TSA training. Meron yan silang mga smart security training. Meron yan mga seminar ng archway, ng x-ray machine, different type of x-ray machine. Meron silang experience sa canine. Meron silang experience dyan sa explosive detection, narcotic detection, and any kind of contraband detection. Meron silang mga special equipment dyan, parang itemizer, vapor tracer. Meron dyan
narco pouch training, ang dami-dami. Advance sila kasi nakikipag-deal sila sa international prior boarding ng eroplano. So madami silang mga training diyan, pero hindi lahat ng taga-airport na yan is sumahawak diyan and will train diyan. Kaya sila nanonood din sila ng mga videos, nanonood din sila ng mga ibang mga learning, kasi kung tatandaan mo, kahit naka-security ka sa airport, kung hindi ka naman doon sa mismong screening area, naandun ka lang sa perimeter, paano ka matututo? Paano ka mas-certified? So kailangan mo magtanong sa kasama, makita mo talaga kung paano ginagawa, masagot mo yung mga tanong. Kasi isa ang itatanong sa inyo kahit sa ang fleet. O ngayon, ang daming ngayong applyan, may recruitment ngayon ng nagtatanggap ng security. Tapos minsan, ang nakakalungkot yan kung sasabihin nyo sa akin, nalalaman ko na may chance na nga kayo para ma-interview, natawagan kayo, hindi nyo pa ginalingan. Diba? Ginawa ko tong video na to, gumawa ako ng page kasi alam ko kung gaano kahirap mag-apply. At alam ko kung gaano kahirap mapili at ipasa, kung paano nyo papaniwalain yung fleet manager, yung recruitment, especially yung principal. Hindi pa dyan natatapos Pagdating nyo pa ng barko, paano nyo pa paniniwalain sa performance nyo yung mga nyo doon, mga kasamahan nyo doon. Yung supervisor mo doon, magiging supervisor. Yung magiging hepe mo doon, titinan performance mo. Kasi maraming ini-interview dyan, magaling pagdating sa interview nasasagot lahat. Tapos pag binitawan mo sa trabaho, nangangapa, kasi hindi nila talaga yung trabaho, inaral lang nila yung interview Di ba? Although pagdating nyo sa barko, kung anong nyo dito, experience nyo dito, that is basis, that is prerequisite. Iba ang trabaho sa barko. Pagdating nyo doon, meron doon sariling workflow kung paano mag-perform doon ng security. May susundan kayo doon. Hindi nyo pwede, wag nyo itong sasabihin or iisipin or i-apply doon na, ay kami sa police ganyan, ay kami sa military ganyan, ay kami sa navy ganyan, ay ganito kami sa airport, ay ganito kami doon sa building namin, ay ganito kami sa mall. So do not bring your experience, especially your daily routine work, on board. Keep it with you as your basis, as your stock knowledge. Magagamit mo yan pag nandun ka na. Pero once na baguhan ka sa security sa barko, wag mong gagamitin yung mga ginagawa mo dito. Kung paano ka dito magpusas ng criminal, gagawin mo doon kung paano ka magpusas ng pasahirong lasing, wag mong gagawin yan. Mapapadali ang flight mo pabalik ng Pilipinas. O baka makulong ka pa. Lagi niyong tatandaan, mayroong onboard training para sa lahat ng gagawin niyo. May conflict management training dyan, may self-defense training, mayroong crime management training, meron dyang self-defense training. Madaming training on board na kailangan na mai-apply nyo, na which is on board training, that training is only for the cruise ship security personnel. Hindi mo pwedeng i-apply yung background mo dito sa land. May sariling training style ang cruise ship. So kaya ini-encourage ko kayo diyan. Ngayon meron akong isang diyan, is tayong kasamahan diyan, kakasampa lang. Actually 4 to Si De La Cruz, si yung isa dito yung taga dito sa may airport na isa, si De La Cruz galing ng ng Pugo, si Benitez galing siya ng Benitez galing siya ng SM, si Valderrama galing din ng SM, si Fernandez galing siya ng Soler. Lahat sila mga naka-onboard na sila ng cruise ship. Nagpasalamat sila. Ano sabi nila sa akin? Sir, salamat. Nandito na kami, onboard na kami, sir.
Pagdating namin dito sir sa barko, talagang totally zero kami, blanco kami. Supervisor ako dyan sir, pero di umubra dito eh. Iba ang trabaho dito on board. Sabi niya sa akin, kasi since supervisor naman siya, sir, yung pagiging supervisor ko dito talagang nawala eh. Para ako ditong bagong pasok sa paaralan eh. Tapos sabi niya, nakinig ako sa mga kasamahan ko, nagpakilala ako na ako ito. Madami mga advices, tama sir lahat ng sinabi mo. Magpakumbaba ka lang, magpaturo ka sa kasama mo, at makinig ka at sumunod, malalaman mo ang totoong trabaho dyan. Sa awa ng Diyos, sabi niya, survive siya. Actually, pababa na next month, kasi recommended agad siya for promotion or supervisor. First contract, recommended siya for promotion na supervisor, pero yung apat na yun na umalis, yung isa na medical report kasi hindi siya nag-pay attention doon sa loading operation, nadaanan yata ng nasagi yata siya ng forklift, ay di disgrasya inaabot. Ngayon nagpapagamot. Wala namang bone fractured, kaya lang talagang kailangan niya ng rest. Ngayon nagpapasalamat sila dahil ang sabi niya sa akin bilang isang applicant na pag pinanood mo yung mga video, tama yung sinabi ko na mag-take down kayo. Tapos yung during the interview, isipin nyo lagi, itatanong niyan, hindi lalabas sa security questions. Yun sila kong sinasabi. So sobrang pasasalamat niya. Kaya itong ginagawa ko sa inyong mga video na to, nakita mo, gumawa ba ako dito ng mga kung ano-anong mga kaik-ika na para magpa-edit, para magawa. Hindi, direct na tinuturo ko sa inyo kasi galing ako dyan eh. Galing kami dyan. Kami ang starter noon. 2005 applyan namin. 2005, 2006 kami mga beginner dyan na first troops or group of Pilipino na pinadala dyan sa mga sa mga passenger. Kasi bago pa yan nag-hard noon, bago pa inactivate yung CBSSA, Cruise Vessel and Ship Security Act of 2010. Noon, bago pa yan 2010 yung na yan. Nung mangyaring yung Pentagon issue, Osama Bin Laden, etc. Nag-umpisa na ng mag-hire yung mga barko, yati, lahat ng mga 250 gross tonnage above, lahat nagre-require na sila ng security. Kasi ni-require nila magkaroon ng security on board eh. Pati dyan sa mga escort, mga maritime escort, etc. Pati cruise ship. So, awa ng Diyos, napili kami nun. Kasi during that time kami po, yung aplikante ako dyan sa Maynila, dito, halos kami, unang batch namin halos 700 plus aplikante. Dinisperse nga kami ng ng mga pulis dyan sa Maynila kasi akala nila mayroong mutiny, kasi maalarma nga sila kasi sari-saring mga naka-uniforme nag-a-apply, saka mga naka-uniforme, lahat ng branches ng government, saka iba-iba private, naggrupo-grupo doon na alarma yung yung hepe ng Maynila police. Dinisperse kami doon kasi lahat ng mga aplikante doon, lahat mga nasa gobyerno mga nag-a-apply pa noon kasi nag-mass hiring diyan sa Maynila. Nagkalat-kalat muna kami, nagkaroon na lang ng schedule kung kailan ulit mag-hiring, ganito lang, bawal tumambay doon kasi nga nauubos yung mga dito, mga empleyado ng gobyerno kasi priority nila may mga military background eh. So awa ng Diyos, kami sa first batch namin na in-interview yung halos 300 plus, kinuha kami 24. Doon sa 24, nasa second batch akong nakaalis kasi paunahan din makakuha ng kasi talagang asap that time kaya kami naipasok. Pero grabing hirap nung kami ang starter ng security sa barko. Kasi talagang battle of experience pagdating doon. Doon mo makikita yung battle, pagandahan, pagalingan ng performance para dumami yung lahi nating Pilipino.
kami noon kung makikita mo doon talagang walang turo, di ka tuturuan doon ng mga kasama mo doon ng mga ibang lahi. Di ka tuturuan talaga. Turuan ka man, very minimum. Halos, sus, grabe. So kaya sinasabi ko sa inyo, bakit gumawa ako ng video to? Para mag-guide kayo, para di kayo mahirapan. Oh, di ba? Di kayo mahirapan mag-apply at makain agad kayo. At mayroon na kayong mga guide na mga makikita dito sa online na mga kung paano pumasa ng interview, kung ano yung mga requirements. Kami during that time wala kaming clue, wala pa to sa YouTube, wala pa to sa kung saang social media, wala kaming natatanungan kundi mga papel-papel. Pasa-pasa lang kami ng ng idea. So yun ang ginagawa namin bago kami sumalang sa interview. Sa inyo ngayon, ayan may nag-guide na sa inyo. Tapos di nyo pa maipasa. Huwag nyo sabihin na mental block kayo or di pa kayo naka-experience dyan. Unang-una, alam nyo ng trabaho ng security. Aralin nyo na lang, i-apply nyo sa sarili nyo kung paano yung ibang mga possible questions. Kasi lumalabas lahat, paulit-ulit lang naman yan Tandaan nyo ang tanong hindi lalabas sa security, management, and operation. Daily basis. Pasokan pa ng kunting safety. Kasi ang security, kadikit din ng safety. Di ba? So kayo dyan, shout out dyan dito sa may dito malapit sa dyan sa may Winford Hotel. Andito dyan. Dito. Ayan. Shout out dyan sa may sa may Winford Hotel. Tapos doon sa Peninsula, nakilala ako doon. Tapos dito sa Western Philippine Plaza na nagsara na. Tapos dyan sa may Manila Hotel, doon sa airport. Madami, shoutout na lang sa inyong lahat dyan. Ngayon pong buwan na to, mag-asikaso na po kayo, mag-aral na po kayo para kung kayo naman ay apply, seryosuin nyo yung application nyo para makapasa kayo. Nasa sa inyo naman yan Tandaan nyo magkano na ngayon ng first contract nga nung isang dating tropa, di ko sabihin niyang agency, magkano yung first contract niya? $1,200. First contract niya yun. Dito magkano? Anong mo dito? Dito ka si security, magkano yung isang araw mo dito, magkano isang buwan, kinsina isang buwan, sa'yo pagkain, sa'yo gasolina, sa'yo ang traffic, sa'yo lahat. Doon libre lahat Libre higaan, libre sabon, minsan libre pa sabon, minsan libre kung lahat naman doon libre, bilhin mo lang yata doon inner tsaka medyas, libre naman lahat ng uniform. May kontrata kang 6 to 8 months, di okay na. Kaya di ako nakapagawa few months, di ako nakapagawa ng video kasi daming ginagawa. Alam mo na siyempre kailangan mo, ang dami namin busy sa pinagkakabalahan sa trabaho at saka sa hanap buhay. So galingan nyo kasi gusto kong gumawa ng susunod na video. Di may mga tanong sa akin. Kaya lang may mga ibang lahi na sa akin na nagtatanong kung paano. Meron ng isang company nag-message sa akin kung okay pa daw sa akin na bumalik on board sa company nila. Sabi ko, malabo siguro dahil hindi ko maiwanan tong dito ay yung nakapag-start na ako ng hanap buhay. Ang gagawin ko na lang, i-guide ko na lang yung mga aplikanteng mga Pilipino para sana makapasa kayo, sana makuha agad kayo. Kasi ang dami na diyan mga tropa sa on board. So sana galingan nyo dyan sa barko, pairalin nyo yung pasensya at kasipagan. Huwag na maggulang. Hindi, sa amin noon, hindi uso ang gulang. Sa amin noon, inuubos namin ang trabaho, tinatapos namin. Hindi kami nagtuturuan. Minsan, dihado kami lagi kasi sabi nga nila may mga magugulang. Hindi naman matatapos ang maghapon magdamag, mag-off duty ka rin. Pag off duty mo, makakapagpahinga ka na. Hayaan mong trabaho, sinadya mo doon. I-google mo yung trabaho, yung oras mo sa trabaho doon. So, kaya nakagawa ako ng video kasi may mga bawat puntang kong dyan, establishment dyan, nakakilala nila ako. So, lagi kong sinasabi,
Huwag kayong pumuko sa isang kumpanya na ina-applyan ninyo, kundi pa kayo tinatawagan. Ang daming agency. Gawa kayo. Number 1, gawa kayo ng magandang resume. Sa paggawa nyo ng resume, meron dapat kayo dyan sa ibabaw na, sa cover letter, lagay nyo dyan ng magandang application letter. Tapos doon sa resume nyo, gandahan nyo yung pakagawa ng resume. Based doon sa experience ninyo. Siyempre, yung picture maganda, maayos, tapos maganda, presentable ang ibibigay ninyong resume. Hindi yung parang pagtingin mo pa lang sa resume na parang hindi ka seryoso sa ina-apply mo. Yung ikaw mismo bibilib sa resume mo. Marami diyang magaling gumawa ng resume na talagang very makikita mo na impressive. Kahit sinong bumasa, pagka nabasa pa lang, may wow. So, ibig sabihin parang seryoso ka sa ginagawa mo. Marami sa akin nagtanong dyan ng mga, kung paano gumawa ng resume. Alam ng ng mga naggagawa dyan ng resume kung paano. At alam mo sa sarili mo. Tingnan mo. Tapos kumuha ka ng file, pwede mong pagbaliban. Tingnan mo talaga yung talagang presentable. Ikaw mismo ang sa sarili mo. I-critic mo yung sarili mo mismo. Maganda ba to o medyo kulang? Tsaka mo i-apply. Ngayon, mag-apply ka, hindi lang isang kumpanya. Applyan mo ng applyan. Ang tanong, kailangan mo na ba kumuha ng lahat ng requirements? Huwag muna, hanggat maaari. Kasi ang pag-a-apply hindi madalian. Baka matagal-tagalan ka pa. At saka, huwag kayo magre-resign sa trabaho nyo pag hindi pa kayo natanggap. Huwag mo na kayo magre-resign sa trabaho nyo pag hindi kayo matanggap. Kasi baka matagal-tagalan kayo mag-apply. Mag-resign kayo pagka meron na kayong flight details. Pero isang tip ko dyan sa inyo. Pag kayo nag-a-apply, huwag nyo paalam sa kasama nyo. Alam mo ang mentalidad ng kapwa Pilipino. Pag nag-apply ka, lahat yan mag-a-applyan din. Pag lahat usapin laging gano'n, hanggat sa mangyari yan, wala sa inyong nakaalis dyan. Sikretuhin mo yung lakad mo. Alam mo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan kahit sino. Ipaalam mo sa kanila yung may flight details ka na. Huwag mong i-announce na nag-a-apply ka. Mayroon tayong Pilipino, mayroon dyan tayong mga kasamahan ng mga may mga inggit sa buhay, di natin yan mawawala, mga inggitero, mga yan. Pero hanggang dyan na lang yan ng mga yan. Tandaan mo, lahat ng mga yan na may mga inggit sa buhay, nakita mo bang umasinso? Hindi, hanggang dyan na lang sila. So kaya, go ka lang, mag-apply ka, pumasa ka, dasal ka, fit to work ka. Pag lumabas interview mo, pa-interview ka, mag-leave ka, sabihin mo na meron kang lakad, importante, di na naman nila tatanungin yan, ipasa mo yung interview, tapos kuha ka ng paisa-isa ng requirements. Pagka pumasa ka na sa interview, that's the time pwede ka nang mag-start ng pagkuha ng mga requirements mo. O pagka sinalang ka sa principal interview, pumasa ka, awan ng Diyos, ka na, visa ka na, may flight details ka na, i-announce mo na magre-resign ka na kasi paalis ka na. Yung magugulat na lang sila. So, yun lang muna ang advice ko sa inyo. Sa susunod kong video, yung mga katanungan dyan ng iba, mga katanungan dyan ng ibang mga aplikante, doon ko sasagutin lahat. Kasi meron ako mga nilista na mga nagtatanong, sasagutin ko lahat doon. Okay, so, yun lang muna. Basta, babalik ako sa magbibigay ng mga ibang mga informasyon sa inyo. Mag-message lang kayo, meron akong page na ginawa para dito sa Facebook, hindi lang sa YouTube, sa Facebook ginawa kasi doon madali ang natin. Pwedeng mag-message kayo doon direct, then makakasagot ako sa inyo ha. So, ito yung niyan, ito yung page ko. Ito yung page ko. Ito. Yan, Sir Chief. Yan na lang. May mga katanungan kayo, mag-message kayo dyan o mag-comment kayo kasi sasagutin natin. Huwag kayo mag-alala. Hanggat nagbibigay ko sa inyo ng guide, go lang kayo sa pangarap nyo. Kita-kita kayo.
Sana makasampa kayo lahat. God bless.